Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Macatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. General ako, ha? Video tayo na. Baka na kita. Lalaking armado at nanakot na motorista sa Mandaluyong, isa palang retiradong general. Punot-dulo niyan, parking. Ilang eskwelahan sa Batangas, Leyte at Negros Occidental nang kansela ng klase dahil sa mga banta. Online games, dapat nga bang iban? Sabol sa CCTV, grupo ng mga kabataan tila nag-shopping sa tindahan ng mga gadget. Sandamakmak na iPhone, tinangay nila. Eto pang nakawan, lalaking abala sa Samgyup, ninakawan na pala ng motor sa Rizal. Dalagitang may kasamang afam sa isang kondo, pinaslang at isinilip sa maleta. Pagpapa-freeze ng ICC sa perang daladala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang arestuin siya, inalmahan ng kampo ni Duterte. Sa impeachment naman ng anak niyang si Vice President Sara, BIR box, bubuksan na raw pero dapat confidential. Init na nakaka-heat stroke, perwisyo sa Europe, nagkakaagawan na nga roon ng aircon. Eto na nga, sino kaya ang dalawang bigating Liverpool na magiging ambassador ng turismo sa Pilipinas? Sa pulsa video, ang lalaking nag-beast mode sa Mandaluyong. Tinutukan niya ng baril ang nakaalitan niyang motorista. Nako, ang gigil na lalaki ay isa palang retiradong general. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Kayo, lagi kayo nakakabahala rin. Ngayon lang ako pumarada dito, Eh, sir. siguro yung dati kasama mo. Ay, Malis ka na! Nagulat na lang ang driver nito nang bigla siyang paalisin at sigaw-sigawan ng isang lalaki sa Mandaluyong City. Gigil na gigil ang lalaki habang si Kuya Driver nananatiling kalmado ang boses. O di alis, sir. Wala namang problema. Pero bakit sir, may dala ko yung baril? Mainit ang ulo ko doon. Bago pa pala ang kanilang mainit na sagutan, nanutok na ng baril ang lalaki. Sir, bakit po? Pero imbis na sumagot, ikinasa ng lalaki ang dalang baril. General ako, ha? Kayo mga milyo, sir. Nakabidyo tayo, sir. Baka na kita. Dito na siya, tinutukan ng baril ng lalaking nagpakilalang isang general. Mahigit 1 minuto rin ang inabot ng alitan ng dalawa. Pinagsisigawan, paulit-ulit na hinila ang damit at tinutukan ng baril ang driver. Ano kong hawakan, sir? Anong gusto mo? Kinuha rin ng lalaking may baril ang plate number ng driver. Matapos yan, umalis na ang driver. Ayan, si Tatang may baril. Ito yung bahay niya. Ayan yung bahay niya. Natin. Tingnan natin, ipopost ko to. Akala niya, kanya yung parking eh. Ang video umabot sa Mandaluyong Pulis. Anila, iniimbestigahan na ng kanilang istasyon ng insidente, kabilang legalidad ng baril na dala ng lalaking nanutok. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang partisipasyon ng mga witness. Samantala, kinumpirma nilang retiradong general ang lalaki sa video. Yes, sa verification namin, sa pakikipag-usap din namin sa kanya, he is a general talaga from the Armed Forces of the Philippines. Paliwanag niya kasi is paparada siya doon sa garahe nila at yun nga, dahil nakapark yung sa victim natin malapit doon sa harapan ng garahe niya, hindi agad siya makapasok. Nagsasagawa na rin ng record verification ang Mandaluyong Pulis sa mga baril na nakarehistro sa general. Nag-request na kami ng verification sa ating RCSU, NCR at inaantay namin yung formal na response.
Ngayong araw, binalikan namin ang pinangyarihan ng alitan ng dalawa. Mapapansing kabi-kabila ang street sign ng no parking ang nakapaskil sa naturang kalsada. Mula na mag-viral ang video, nananawagan na ang Mandaluyong pulis na lumitaw at mag-file na ng formal na reklamo ang driver. Pero tila hindi raw ito interesado na magpakita pa sa presinto. Ayun yung inaantay natin na makausap natin yung driver at para makuha naman yung kanyang panig. Nangako naman ang retired general na sasagot sa mga akusasyon at makikipagtulungan. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang retired general pero wala ng tao sa bahay nito. Gayon din ang driver. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Umatake ang grupo ng mga kabataan sa tindahan ng mga gadget. Nilimas nila ang mga mamahaling cellphone at nasa pulyan sa CCTV. Narito ang frontline report. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes, sa pool sa CCTV ang pagpasok ng 3 lalaki sa isang gadget shop sa Daet, Camarines Norte. Isa nilang kasama, nagsilbing lookout sa labas. Agad na nagtrabaho ang mga lalaki, pumwesto at dali-daling nilumas ang mga cellphone na nasa estante at isinilid sa backpack, pati na rin sa kanilang bulsa. Sinuyod din nila ang laman ng isa pang cabinet, habang ang lalaking naka-hoodie, sinubukan pang takpan ng pinto gamit ang roll-up banner ng tindahan. Tila may hinahanap din ang lalaking yan sa loob ng mga drawer. Maya-maya pa, napansin ang isa sa mga kawatan ng CCTV at agad niya itong inilihis at itinutok sa pader. Ito natira, isang piraso, pinaka-lower unit pa. Kinaumagahan, ayon sa may-ari ng tindahan na si Carl, pasado alas 9 na ng umaga nang matuklasan niyang sinimot na ang laman ng kanyang shop. Guys, punong-puno to. With brand new seal. Lahat na tangay. Ito mayaman mga boss. Lumidiskarte lang. 70 piraso ng iba't ibang unit ng cellphone ang natangay sa tindahan. Aabot ang halaga sa 3 milyong piso. Pinaghahanap na ng mga pulis ang 4 na kawatan. Nag-alok naman ng 300,000 pisong pabuya ang gobernador ng Camarines Norte na si Ricarte Padilla sa makapagtuturo sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline. Celine de la Cruz, News 5. Sa Silang Cavite naman, sinaksak ng kanyang kaeskwela ang isang grade 8 student. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dali-daling binuhat at dinala sa ospital ang 17 anyos na lalaking estudyante na ito sa Silang Cavite. Isa siyang grade 8 student na nagtamo ng saksak sa bandang puson. Ang suspect, ang mismong kaeskwela niya na isa ring grade 8. Ayon sa mga otoridad, tinangkang tumakas ng suspect pero agad din siyang nahuli ng mga barangay tanod. Na-recover ang ginamit na patalim ng suspect. Itinapon pa raw niya ito para hindi masamsam sa kanya. Sa investigasyon ng mga pulis, uwian na ng mga estudyante nang mangyari ang pananaksak malapit sa palengke ng Silang. Bullying ang tinitignang punot dulo ng krimen. Last year pa daw, nung grade 7 sila, nabubuli na siya, itong biktima. Nagtitimpilan to si suspect, sinumbong niya sa nanay niya na siya inabubuli. Kaya lang, binaliwala ng kanyang nanay, so nakimkim na yung galit siguro. Pero sa kwento naman ng biktima, Nung pinuntahan siya sa bahay, di umano, sinasabi niya na siya naman ang binubuli nitong suspect na 15 years old. So taliwas naman doon sa claim ng kabila. kasalukuyan nang nagpapagaling sa kanilang bahay ang biktima. Ayon sa kanyang nanay, patatawarin nila ang nanaksak na bata. Pero tulungan daw dapat sila sa gastusin sa pagpapagaling ng kanyang anak. Naaawa din po ako sa magulang. Ang mensahe ko na lang sa batang yon, wag mo na lang uulitin kahit saan ka mag-aaral. Kasi hindi lahat ng nanay, kagaya ko, na marunong umintindi. At saka magpakabait na rin siya, sir. Nasa kustodiya na ngayon ng mga social worker ang nanaksak na estudyante. Patuloy pang iniimbestigahan ng kaso. Samantala, nangako na ang eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga sangkot na estudyante ng karagdagang suporta at tulong sa pamilya ng dalawang bata. Patuloy daw nilang ipatutupad ang mga hakbang para sa kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Nakitaan ng discernment o pangunawa sa kanyang nagawa ang 15 anyos na suspect sa Tacloban school shootings incident. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, lumalabas sa inisyal na pagsusuri ng mga social worker na nauunawaan ng suspect ang kanyang ginawa at ang kahihinatnan nito. Ayon sa batas, kapag ang suspect ay edad 15 years old plus 1 day hanggang 18 years old at nakitaan ng discernment, maaari itong managot sa batas. Gayunman, nilinaw ng kalihim na beberipikahin pa umano ito ng korte. Hinihintay pa rin ang opisyal na resulta ng psychological evaluation sa suspect at sa kasabwat niyang menor de edad din. Matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban, maraming estudyante raw ang nag-iisip ng mag-transfer sa ibang eskwelahan. Wala naman raw problema riyan, pero giit ng DepEd, ang naturang eskwelahan ang pinakabantay sarado ngayon. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 stringer April Cuesta. Isang linggo matapos ang walang habas na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, tiniyak ng Department of Education Tacloban na handa na ang paaralan para sa ligtas na pagbabalik ng klase. Simula July 1 hanggang 3, ipatutupad muna ang distance learning. Sa July 6 naman, inaasahang magbabalik ang face-to-face classes. Mas paiigtingin din ang seguridad sa paaralan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapapasok ng matutulis na bagay kahit gunting. Maglalagay din ng CCTV cameras, metal detectors at patataasan ang mga bakod. Magtatalaga rin ng mga dagdag na pulis, barangay tanod at security guards sa paligid ng paaralan. Mag-i-install din ng alarm system o panic buttons na direktang konektado sa pulis para sa agarang responde sa oras ng emergency. Ayon sa DepEd, may ilang magulang nang gustong i-transfer ang kanilang mga anak sa ibang paaralan. Pero iginiit ng ahensya na isa sa ngayon ang pinaka-secure na paaralan ang San Jose National High School kasunod ng mga paghihigpit. We respect that and we understand yung feelings ng mga parents natin. Probably they do not feel any more safe in that school or meron silang mga kaba or dahil sa trauma, no? Pero this is what we are saying, no? San Jose National High School is now the safest school among the 60 schools in the schools division of Tacloban cities. Samantala, mula sa 15 na estudyanteng na ospital, 3 na ang nakalabas. Nasa recovery room na rin ang 2 dating nasa ICU. Isa na lamang ang nasa ICU pero out of danger na rin. Sa kabuuan, 12 estudyante pa ang nananatiling na-confine at patuloy na minomonitor ng DepEd Health and Nutrition Unit. Nanawagan din ng DepEd sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media. Ayon sa kanila, ang maling impormasyon ay nakadaragdag lamang ng pagdurusa ng mga pamilya ng biktima. Hinimok ang lahat na igalang ang privacy ng mga apektado at maging maingat sa pagbabahagi ng mga larawan at komento online. Please lang, tulungan natin po maghilom ang sugat. Yung mga ipinalalabas ng iba na hindi katotohanan ay hindi nakakatulong kundi nakakapag-add pa yan ng misery ng ating mga victims. Tiniyak ng DepEd at lokal na pamahalaan ang tuloy-tuloy na hakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Natapos na rin ang psychosocial first aid para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang, pero this will take time. That is why hindi lang ito isang business natin na ibibigay. The psychosocial support will continue. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Dead on the spot ang isang babae matapos magulungan ng truck sa Cabuyao, Laguna. Depensa ng driver, nasa blind spot ang motorsiklo kaya hindi niya ito napansin. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Fauco. Sa pool, sa kuha ng CCTV ang paggagip ng isang 10-wheeler dump truck sa katabing motor habang tinatahak ang kalsada sa Barangay Sala sa Cabuyao, Laguna.
Nabangga ang likurang bahagi ng motor dahilan para matumba ito at magulungan ng truck ang backride. Nakadapa sa kalsada ang biktima na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo. Sugatan naman ang rider na asawa ng biktima. Base sa investigasyon, galing ng Kalamba ang mag-asawa para kumuha ng marriage certificate. 4 na gulong ang na dumaan sa katawan niya. Tinakpan na namin kasi wala na, patay na eh. Naghintay na lang kami ng pulis na sabi ng pulis, wala na tayong magagawa. Dalhin natin sa ospital yan. Depensa naman ng driver ng truck, hindi niya napansin ang motor dahil sa blind spot. Nagdala raw ng buhangin ang dump truck sa Laguna at pabalik na ng Montalban, Rizal nang mangyari ang insidente. Pasensya po kasi hindi ko po talaga napansin, ma'am. Kasi po nasa rev side po yung pangyayari. Hindi ko po agad-agad napansin. Hawak na ng mga pulis ang truck driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to property. Paalala naman ng mga otoridad sa mga motorista. Sa mga driver po, lalo na ng malalaking sasakyan, maging mapagmasid po tayo, maging matalas po yung ating mga mata, no? Maging alert lagi, alerto. Kasi parehas po nung sinasabi ng driver na hindi napansin, hindi po yun pwedeng dahilan kapag may nangyari ng problema. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Patay ang 2 manggagawa sa hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City. Ang naturang hukay, bahagi ng wastewater pumping facility project. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Agad na isinara ang bahagi ng kalsadang ito sa isang subdivision sa Barangay Pamplona 2 sa Las Piñas City. Ito'y matapos may ulat na gumuho umano ang bahagi ng hinuhukay na kalsada pasado 2:00 ng hapon nitong linggo. Kumalabog siya sa lakas ng nangyari. Tulog ako so bigla ako nagising kasi ang lakas ng tunog tapos umalog rin kanina talaga. As in, malakas. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa mga otoridad, mayroong hukay sa lugar dahil sa ongoing na proyekto ng Maynilad. Malapit sa site, naabutan namin naghihintay si John Allen, nagpakilalang live-in partner ng isa sa mga trabahador. Kwento niya, operator ng jackhammer ang kanyang kinakasama. Nagtaka na lamang daw siya kagabi nang tila wala itong paramdam at hindi agad nakauwi sa kanila. Kinajackhammer nila yung gilid ng kala mo manhole, hindi ko alam, para bumagsak daw yan. Ang mga nakakasama niya minsan, Chinese, mga Pilipino din, ang kasama niya doon sa baba. Nagtaka ko kasi mag-aanong oras na, kumbaga 8:00. Basta lumagpas siya ng 7:40, nag-aalala na ako. Makailang beses na rin daw niyang pinagsasabihan ang kanyang kinakasama na huwag na magtrabaho dito dahil delikado. Naghihintay din sa lugar ang tiyuhin ng trabahador na si Justin. Isa raw ang pamangkin niya sa mga hindi agad nailabas mula sa hukay. Paliwanag ng engineer kanina, na talamsikan siguro sa ulo dun sa lupang putik, nawalan ng malay. Nawalan daw ng malay. Kaya ang conclusion nila kanina, malabo na makasurvive. Bago mag 8:00 ng umaga, natagpuan na ang 2 nawawala. Wala na silang buhay nang makuha ng mga rescuer. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Maynilad ang pagkasawi ng 2 contractor personnel na na-trap sa aksidente. Nangyari nila ang insidente sa ginagawang wastewater pumping facility na bahagi ng Las Piñas Conveyance System Package 2. Sa ngayon, suspendido ang trabaho sa lugar. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng Maynilad sa mga otoridad para matukoy ang sanhi ng insidente. Dagdag pa ng Maynilad, prioridad nila ngayon ang pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya at ang pakikipagtulungan sa investigasyon. Sa tala ng otoridad, 4 ang nakaligtas, habang 1 ang sugatan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, kakasuhan na raw ng plunder si Senator Rodante Marcoleta ngayong linggo. Kaugnayan ng umano'y natanggap ng senador na 75 million pesos na campaign donation noong 2025 election. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Uminit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo noon, iinit at sa tag-init. At ngayon, uulan ng kaso. Yan ang binitawang salita ni Ombudsman Boying Rimulya sa isinagawa niyang press conference ngayong araw. Anya, may mga kaso na raw na malapit ng mahinok. Mahigit 8 kaso na raw kasi ang tapos na ang fact-finding. May resolution na rin silang ihahain ngayong linggo. Nang tanuhin kung sino ang unang sasampahan, Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Plunder.
Kaugnay ito ng umano'y 75 million pesos na campaign donation na natanggap ng senador noong 2025 midterm elections. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, hindi idineklara ni Marcoleta ang natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nakasaad din umano sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Bukod kay Marcoleta, kabilang din sa mga haharap sa parehong kaso ang mga naging donors ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Nauna nang itinanggi ni Marcoleta ang mga paratang at nakapaghain pa noon ng counter affidavit. Binigyan din niya na ang mga donasyong ibinigay ay hindi mula sa public funds at ibinigay umano bago magsimula ang panahon ng kampanya. Nagsimula ang panahon ng pangangampanya para sa 2025 elections noong February 11, isang buwan matapos ang sinasabing pagbibigay ng mga donasyon. Itinanggi naman ni Ombudsman Remulla na ang paghahain nila ng reklamo laban kay Marcoleta ay bahagi ng pagbabawas ng minority senators. Hindi. Wala yan. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil motu proprio. Apparently, the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy. Wala rin umano silang ginagawang deal kahit kanino man para hindi masampahan ng kaso. Kasunod yan ng paglipat ng ilang senador mula sa Cayetano Block papunta sa Majority Block ni Senate President Win Gatchalian. Samantala, may higit 8 kongresista pa raw ang sasailalim sa preliminary investigation kaugnay naman sa flood control scandal, habang nasa preliminary investigation pa rin ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva, kung saan nagsasagawa raw ng sariling investigasyon ng Ombudsman dahil hindi nila tinanggap ang findings ng DOJ. Patuloy din ang investigasyon kay Senator Cheese Escudero na maaari raw abutin ng 2 hanggang 3 linggo bago maisampa sa korte. Inanunsyo na rin ni Remulla na hihilingin nila sa korte na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Bukod dyan, inaalala rin daw nila ang kalusugan ni Bonoan, kaya mahalaga na makuha ang testimonya nito sa lalong madaling panahon. Bukas magsisimula ang pre-trial ng Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft laban kina Bonoan at Senator Jinggoy Estrada. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pina-freeze ng International Criminal Court o ICC ang perang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang maaresto siya at dalhin sa The Hague sa the Netherlands. Alinsunod dito sa request ng prosecution team sa trial judges. Hindi pa malinaw kung magkano ang pera ni Duterte nang makulong siya. Humiling din ang prosekusyon ng access sa iba pang nakumpiskang gamit ng dating Pangulo. Bagamat walang tutol ang depensa sa pagsisiyasat na yan, una na nilang sinabi na hindi na kailangan gawin pa ang pag-freeze ng pera dahil hawak na ito ng ICC registry. Nakiusap din ang depensa na limitahan ang pag-access sa anumang personal na impormasyon ng pamilya Duterte, lalo na raw kung walang kaugnayan sa investigasyon. Confidential unboxing daw ang gustong gawin ng depensa sa BIR box ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Pero ang prosekusyon tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isang linggo bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, payag na raw ang defense team na buksan ang Malapandoras box na tax record ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ayon yan mismo sa prosekusyon, pero may 2 kondisyon daw ang defense. Una, bubuksan ang box sa isang executive session at pangalawa, bawal ipaalam sa publiko ang mga laman nito, pero pumalag dyan ang prosekusyon. This is a superior constitutional mandate
at malaman talaga ang katotohanan, ano yung mga, at maipoprove ng prosecution ano yung importance or significance ng mga tax records na yan in relation to the issue of unexplained wealth. Nauna nang hiniling ng prosekusyon na buksan na sa pre-trial conference ang kahon para mamarkahan ang mga laman nito bilang ebidensya. Mahalaga raw kasi ang BIR box para maipaliwanag ang aligasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang kaso, tinutulan niya ng defense team. Ang ending, Senate Impeachment Court na raw ang magdedesisyon tungkol dito. Sinusubukan pa ng News 5 na kuna ng bagong pahayag ang defense team ni VP Sara. Sa ngayon, nasa 15 na ang private lawyers na tutulong para mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Kanina, ipinakilala na ang ikalawang batch. Kasama riyan si Attorney Ted Te, ang interim chairperson ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Dati rin siyang tagapagsalita at chief PIO ng Supreme Court. Magsisilbi ring private prosecutor sina Attorney Reynaldo Robles at Attorney Arnold Labay mula sa Chan Robles and Associates Law Firm. Kasama rin si Attorney May de Venegracia ng CND Law na dating naging abogado ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral. At ang nauna na ring ipinakilalang spokesperson ng prosecution panel na si Attorney J. Tolosa, formal na ring isasama sa entry of appearance ng Batch 2 ng private prosecutors. Ayon sa House prosecutors, wala namang limit sa kukunin nilang abogado. Hindi rin daw ito maituturing na unusual. Sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution, kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. Madami pa rin pong trabaho na kailangan gawin kasi kailangan mag-background checks, kailangan mag-i-review lahat ng dokumento, kailangan i-prepare yung witnesses or yung possible questions, no? I-research yung lahat ng pwedeng i-research. No? So, hindi po madami yung 15 or 20. Paliwanag pa ni Attorney de Venegracia, maraming witness at dokumento sa impeachment trial, kaya kinakailangan ng mas maraming tulong para rito. Target nga raw ng prosekusyon na magkaroon ng 62 trial days para ipresenta ang kanilang mga ebidensya. It's also worth mentioning that in the pre-trial brief alone, the prosecution has listed, at least identified 56 witnesses, 57 witnesses, and over 500 documentary exhibits. So we really need all help that we can get. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At kaugnay ng balitang yan, inilabas na ang pre-trial order para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan ni Secretary Attorney Ray Bantug na tumatayong Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Nakasaad riyan ang mga napagkasunduan sa pre-trial conference kabilang ang mga listahan ng testigo, dokumento at trial days. Ipinadala raw ang pre-trial order sa pamamagitan ng electronic mail pero bibigyan ng printed copies ang prosecution at defense. May 3 araw ang magkabilang panig para maghain ng kanilang mga komento. July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ibang balita, nakamamatay ang sobrang init ngayon sa Europa. Nagpapanik buying na nga ang mga tao at nag-uunahan sa pagbili ng aircon at electric fan. Narito ang Frontline Report. Nagkandara pa ang mga customer nang magbukas ang isang supermarket na ito sa France. Dali-daling tumakbo at kanya-kanya sila ng hablot sa mga nakadisplay na electric fan at aircon. Nangyari yan matapos magkaroon ng red alert sa bansa, bunsod ng heat wave o yung ilang araw ng matindi ang init. Pumapalo ngayon ang temperatura sa France sa higit 40 degrees Celsius. Higit na mas mataas yan sa karaniwang nararanasan nila tuwing summer na 20 degrees Celsius. Kaya ang mga residente, gamit na gamit ang public drinking stations ngayon. Tumatambay malapit sa mga sprinklers at tumatalon at lumalangoy pa nga sa mga kanal para lang magpalamig. Pero hindi lang sa France may heat wave, kundi sa buong Europa. Ayon sa World Health Organization, nasa 1,300 na ang excess deaths na naitala sa kontinente dahil dito. Sa Germany, pumalo sa 41.7 degrees Celsius ang temperatura nitong linggo, ang pinakamainit na naitala sa bansa. Sa Czech Republic, halos 42 degrees Celsius din kahapon. Mas mataas sa una nitong naitalang pinakamainit na 41 degrees noong Sabado.
Ayon sa WHO, Europa ang kontinenteng pinakamabilis na uminit sa mundo. Doble ang bilis sa global average. Ang isa sa mga tinitingnang rason kung bakit ito nangyayari ay dahil sa climate change. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid, patuloy ngang tumataas ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Ito pong binabantayan nating low pressure area sa silangang bahagi ng ating bansa. Ayon sa Pag-asa, nasa high chance na po o mataas po ang tsansa nito maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 hours. At if ever ito po ay maging bagyo sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay tatawagin nating Bagyong Henry. Sa ngayon, ito po ay direktang nakaka-apekto na sa ating bansa at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 165 kilometers east-northeast ng Borongan City. Diyan po sa may Eastern Samar at napakalapit na po niyan sa ating landmass o kalupaan. Ang kanyang mga pagulan ay nakaka-apekto na po sa southern portion ng Luzon, Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Samantalang yung ating habagat ay nagdudulot din po ng mga posibleng pagulan sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ito po ating low pressure area ay tatawid sa ating mga kalupaan dito sa Eastern Visayas, patungo po dito sa areas ng southern portion ng Luzon at lalabas po ng West Philippine Sea by Wednesday or Thursday. At yan po ay, if ever maging bagyo na po, ay tatawagin nga natin Bagyong Henry at posible pa po yung lumakas habang kumikilos paitaas at palayo sa ating bansa. Kasunod po niyan o habang tumatawid po niyan, magpapaulan po ito sa ating bansa ngayong linggo dahil nga sa direct effect niyan at dun sa ating epekto rin ng habagat sa mga susunod pang mga araw. Dahil po dito sa ating low pressure area, asahan na po natin ang mga posibleng kalat-kalat na pagulan at minsan meron din po tayong malalakas na pagulan dulot ng thunderstorms. Dito po sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa eastern portion nito, ang Samar Provinces, ang Bicol Region, apektado rin po yan ng ating low pressure area, maging dito sa area ng Calabarzon, at ito pong Mindoro, Romblon at Marinduque. Samantalang, ito pong Northern Mindanao, possible din po yung mga kalat-kalat na pagulan natin dyan at mga thunderstorms dahil dito sa epekto ng ating low pressure area. At habang kumikilos nga, patawid dito sa southern portion ng Luzon, ito pong ating low pressure area. Bukas naman, mag-i-extend na po ang epekto niyan dito sa Calabarzon, including Cavite at Batangas. Magpapatuloy din mga pagulan niyan dito po sa Mimaropa, kasama po dyan ng Mindoro, Romblon at Marinduque. At sa Metro Manila, bukas magiging maulap din po ang panahon natin at possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Ganun din po ang mga karating lugar ng Metro Manila, ang areas po ng Rizal, maging sa ilang bahagi ng Bulacan. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, posible rin po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganun din po sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa darating na Wednesday, nandito na po yan sa West Philippine Sea, palabas, via area po ng Mindoro at magpapatuloy naman po yung mga pagulan yan, dulot ng ating habagat o southwest monsoon, dito naman sa western section ng southern Luzon, kasama po dyan ang area ng Palawan. Dito nga sa Metro Manila bukas, mas maula po ang panahon natin muli at anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng pagulan at thunderstorms dahil na po yan sa epekto ng patawid nating low pressure area. At mga kapatid, bago tayo matapos, talakayin muna natin ang nangyaring record-breaking heat wave dyan po sa may Europe. Ayon sa WMO o base sa definition ng WMO, ang heat wave po ay nangyayari kapag meron tayong pagtaas ng temperatura na higit 5 degrees average at nagtutuloy-tuloy po yan ng 5 araw or higit pa. So, dyan po ang meteorological definition natin ng heat wave. Ito po ay nangyari sa Europe. At kung mapapansin nyo, 40 degrees yung ating temperatura doon. At kung ikukumpara natin sa Metro Manila at sa mga ibang lugar sa Pilipinas na 40 degrees yan, normal lang dito yan sa Metro Manila. Magkaiba po yan dahil ang heat wave po ay nangyayari sa mid-latitude na kung saan mas mainit po yung ating temperatura doon dahil unang-una sa duration o sa haba ng araw. Alas 10 po ng gabi ay may araw pa po sa mga parte niyan sa mid-latitude or dyan po sa Europe. Ibig sabihin po niyan, mas matagal po nating nakukuha or natatanggap ang init ng araw. So babad po sila doon sa init ng araw. Maliban dyan, yung 40 degrees na yan ay hindi pa kasama yung ating relative humidity. Posibleng yung kanyang feels like temperature o yung kanyang tinatawag na heat index ay lagpas 50 degrees Celsius. So ito pong heat wave na nangyari sa Europe ay napakamapanganib po, especially sa mga areas na yan dahil hindi po sanay sa matinding init ng temperatura. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, tinangay ng 2 di pa nagkikilalang salarin ang isang nakaparadang motorsiklo sa Rodriguez, Rizal. Ang may-ari ng motor abala noon sa pagkain ng samgyupsal. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa.
Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsampa ng isang lalaki sa nakaparadong motor sa tapat ng samgyupsalan sa Barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal. Ilang sandali pa, pinaandar niya ito at saka sumibat kasama ang isa pang rider. Suot ang puting helmet at pink na helmet, nakunan sila papuntang direksyon ng San Mateo, Rizal. Ang kaso, hindi pala sila ang may-ari ng motor. Kaya nagulat na lang ang totoong may-ari nito nang wala na sa parking ang kanyang motor. Hindi raw akalain na mananakaw ang kanyang motor sa samgyupsalan. Agad niya itong inireport sa mga pulis. Although nakalak naman yung motor ko, tapos yun nga, yung susian nga po nun, iba na po sa stock. Tapos yun po, nagulat na lang ako. Bigla na lang po nawala yung motor ko. Laking panghihinayang ni Armando na isang third-year college student sa pagkawala ng kanyang motor. Nasa 30,000 piso raw ang halaga nito at ginagamit pa man din niya papasok sa eskwela at para sa kanyang negosyo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaranggadang showbiz balita ngayong Lunes. Maharap sa malaking pagsubok ang pamilya ni Gabo, aka Coco Martin. Masusubok ang tatag ni Gabo matapos mabaril ang kanyang tatay Rudy, played by Joey Marquez. Sa gitna po yan ng naging marahas na demolisyon sa ginintuang lupa. Kapit sa patalim tuloy, nasasabak si Gabo sa isang trabahong maglalagay din sa kanya sa panganib at kung saan makikilala niya ang mga bagong kalaban. Pero sa gitna po niyan, magtatagpo ang landas nila ni Sam, played by Julia Montes. Kung magiging magkakampi sina Gabo at Sam laban sa parehong kaaway, malalaman po natin yan mamaya sa Sigabo pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Eto pa nga, over sa kilig ang mga eksena nina Enrique Hill at Andrea Brillantes sa lalo pang umiinit na kwento ng A Secret in Prague. Matapos ngang magkabukingan ang kanilang mga secret identity, sina Mikoy at Kiara, nanaig pa rin ang tunay na feelings nila para sa isa't isa. Mahal na mahal kita. Hi, pag-ibig nga naman at kung love wins ang atake ni Mikoy at Kiara, may chance pa kaya si Agent Alex aka Kim Domingo? Sabay-sabay po nating alamin mamayang 8:45 PM sa A Secret in Prague dito lang sa TV5. Susunod, ilang eskwelahan sa Batangas, Leyte at Negros Occidental nagkansela ng klase dahil sa mga banta. Online games dapat na nga bang i-ban? Lalaking nag-amok habang may bitbit na bolo, binaril. Nanay at kanyang 3 anak minasaker sa kanilang bahay. At Japan, nananatiling undefeated sa kanilang kampanya sa Volleyball Nations League. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Humahanap na raw ng hakbang ang mga pulis para mas mapalapit sa publiko. Yan ay sa gitna ng natatanggap na banta ng karahasan ng ilang paaralan. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang naging aksyon ng mga paaralang nakatanggap ng mga banta?
Cheryl, nakatanggap nga ng banta ang ilang paaralan, ilang araw lang matapos ang walang habas na pamamaril sa Tacloban, Leyte. Sinuspindi muna ang face-to-face classes sa mga paaralan habang tinitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Linggo ng gabi nang makatanggap ng banta ng karahasan ang Batangas City Integrated High School. Idinaan ang banta sa Facebook page ng paaralan. Dulot daw yan ng pambubuli. Dahil dito, agad na nagsuspende ng klase ang paaralan para masiguro ang kaligtasan ng mga staff at mga estudyante. Ayon sa Batangas Provincial Police Office, natukoy na nila ang nasa likod ng Facebook post. Isa itong minor de edad ang itinurn over na sa City Social Welfare and Development Office. Matapos ang assessment, nag-anunsyo ang paaralan na ligtas na ang paaralan at magbubukas na ulit ang klase bukas. Samantala, nagsuspinde rin ng face-to-face classes ang Escalante High School sa Negros Occidental matapos ang banta ng pamamaril sa eskwelahan. Kinumpirma yan ng official publication ng paaralan. Inatasan ng mga guro na mamahagi ng pang-learning material sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang online communication platforms. Dalawang magkahiwalay na rin ng banta ang natanggap ng Palo National High School sa Leyte na malapit lang sa Tacloban. Hindi na idinatalye ng eskwelahan ang naturang pananakot, pero wala naman daw silang nakitang agarang panganib. Kaugnay ng kabi-kabilang pagbabanta ng mass shooting, nais ng Philippine National Police na gawing mas malapit ang mga pulis sa publiko. Unang hakbang dito ay ang pagdalo ng mga PNP personnel sa flag raising ceremony ng mga paaralan tuwing Lunes. Alam niyo naman po na hindi kami pwedeng basta-basta pumasok sa my school, especially when armed. But the presence of the police alone inside the schools will bring yung sense of security and safety sa ating mga kabataan. And we want to reassure the public that we are doing everything we can. Pakiusap ng PNP sa mga magulang, maging mas aktibo sa pagbabantay sa kanilang mga anak sa paggamit sa social media. Samantala, nagpasa naman ang Parents and Teachers Association ng 16 na amendments sa kasalukuyang PTA guidelines. Yan ay para mas makita raw ang involvement ng mga magulang sa pagbabantay sa mga bata lalo na at nagsisimula sa bahay ang edukasyon. Education begins at home, no? It takes a barangay to educate a child. And also, ang tawag po dito natin, hindi po kasalanan ng isang eskwelahan, ng teacher at ng kapulisan. Kung meron po mga pangyayaring ganyan, ito po ay kasalanan ng ating mga magulang. We need to look out for our child. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na mas sigpitan ang seguridad para sa mga estudyante. Dapat rin daw tiyakin ng mga paaralan na nasusunod ang mga panuntunan para sa kaligtasan. Samantala, sumang-ayon naman ang palasyo sa cellphone ban na ipinatutupad ng Dumanhog, Cebu. Pero may agam-agam sila sa parusa na pagkumpiska at sa katapusan ng school year na ito mababawi. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Patay matapos barilin ang isang lalaking nag-amok habang may bitbit na bolo sa Kalibo, Aklan. Ang biktima na pag-alamang may problema pala sa pag-iisip. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Kayla Makantan. Isang tama ng bala sa tagiliran na tumagos sa likod ang ikinasawi ng 36 anyos na si alias Jonard. Gabi kahapon, 28 ng Hunyo, nang makarating sa Jetty Port Kalibo ang biktima, bitbit ang isang talibong na uri ng bolo. Tila, nagwala umuna siya at nagamok sa isang grupo ng kabataan na umiwas naman. Pero sa kanyang patuloy na pag-iikot sa lugar, isang lalaking nandoon ang bigla na lang naglabas ng armas at binaril si Jonard. Siguro at that time, threatened na din yun. We are retrieving pa po yung firearms na ginamit. We will be subjected yung suspect natin for the paraffin test.
Sa paglapit ng mga kapatid ng biktima, ipinagbigay alam nila sa mga pulis na may problema sa pag-iisip si Jonard. Sa Capiz pa raw galing ang lalaki na nasa halos 140 kilometers ang layo sa lugar ng insidente. May dokumento naman po silang magpapatunay na talagang mental health to. And allegedly po itong victim natin, from Tapas Capiz, naglakad lang daw papunta dito. Nasa kustodiya na ng Kalibo PNP ang suspect sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Paiigtingin din ang police visibility sa lugar, lalo't daanan pa naman ito ng mga turista. Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Yung likod ko. Mga kapatid, pagpasok ng Hulyo, bukod sa posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo, meron ding dagdag singil sa toll. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa Miyerkules, July 1, aarangkada ang dagdag singil sa toll ng South Luzon Expressway o SLEX at Star Tollway o Apolinario Mabini Superhighway. Sa SLEX, mula Alabang hanggang Calamba, magkakaroon ng dagdag na 11 pesos para sa Class 1, 21 pesos para sa Class 2 at 32 pesos sa Class 3. Kaya ang singil magiging 137 hanggang 411 pesos na. Mula Calamba hanggang Santo Tomas naman, magkakaroon ng 3 pesos sa dagdag singil sa Class 1, 6 pesos sa Class 2 at 9 pesos sa Class 3. Kaya ang magiging singil ay aabot mula 37 pesos hanggang 111 pesos. Sa Star Tollway naman, sa Section 1 mula Santo Tomas hanggang Lipa, madaragdagan ng 4 na piso ang toll para sa Class 1 vehicles, 9 pesos para sa Class 2 at 13 pesos naman sa Class 3. Kaya aabot ang dagdag singil mula 121 pesos hanggang 363 pesos. Mula naman sa Lipa hanggang sa Batangas City, may dagdag ng 4 pesos para sa Class 1, 8 pesos sa Class 2 at 12 pesos sa Class 3. Kaya aabot ang toll mula 57 pesos hanggang 171 pesos. Ang dagdag singil na ito ay ikalawang tranche na. This was a previously approved toll rate adjustment sa Star and SLEX. At ang ginawa po natin upang maibsan yung epekto po ng adjustment ng itong 2026 ay minarapat pong hatiin sa dalawang bahagi para maibsan ang impact sa ating mga motorista. Layo ng Toll Regulatory Board na makabawi ang mga toll operator sa ginastos nila sa pagsasaayos ng expressway. Sa kabila niyan, nakaamba naman ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga tsuper, umaasa pa rin na magbabalik sa dati ang presyo ng diesel. Tulad ni Rick Navarro na nagdagdag na ng 2 ikot para lang umabot ng 500 piso ang kikitain sa buong maghapon. Dati po, yung 51 pa lang yung diesel. Doon kumikita pa po kami, pero nung tumaas talaga siya. Kahit ngayon yung bumaba na, hindi pa rin masyadong yung kinikita namin, hindi pa rin nababalik. Ayon naman sa DOE, ang galaw ng presyo ngayon sa world market, mukhang indikasyon na pabalik na sa dati ang presyo ng langis. Kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Settling na nearer to the number that it will hopefully na pakonti-konti, may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices. Ayon sa DOE, pwedeng magkaroon ng rollback na 10 centavos o dagdag presyo na 1 peso and 90 centavos para sa gasolina. Sa diesel, pwedeng mag-rollback ng 1 peso and 16 centavos o magkaroon ng dagdag na 84 centavos. Habang ang kerosene, posibleng mag-rollback ng 78 centavos o price hike na 1 peso and 22 centavos. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nabuhay na naman ang usapan sa mga resin figure na tampok sa Startista Gallery ng isang theme park sa Pasay City. At ang most recent nga ay ang sa Nations Mutya na si Ashton Olviga. Gaya ng ibang estatwa, tila hindi rin nagustuhan ng marami ang pagkakagawa sa display figure ni Ashton. Sabi pa nga po ni Ashton, baka raw dahil sa bangs, kaya sinasabing hindi niya ito kamuka. Gayunpaman, thankful po si Ash na mapabilang sa hilera ng mga personalidad na may resin figure sa Startista Gallery. Dagdag pa niya, kamukha man niya o hindi, isang malaking karangalan pa rin na na-consider siya. Plano rin niyang pumasyal soon sa Startista Gallery.
Susunod, ilang bahay sa Lapu-Lapu City sa Cebu tinamaan ng bala. Galing daw yan sa kalapit na firing range. Dalagitang sumama sa isang dayuhan, pinatay at isinilid sa maleta. At mga eksperto, may sagot sa pinaplanong pagbabawal sa bayolenteng online games. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nababahala ang isang barangay sa Lapu-Lapu City sa Cebu dahil sa mga ligaw na bala na tumama sa ilang bahay. Hinihinala ng mga residente at ng LGU na posibleng galing ang mga ito sa kalapit na firing range ng Philippine Navy. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Tila inuulan daw ang barangay Canhulao sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pero hindi ng tubig ha, kundi ng mga bala. Gaya ng 2 taong gulang na anak ni Mang Rolly Cañete, nakahiga lang noon sa sofa nang muntikang tamaan ng balang tumagos sa kanilang bintana. Tumama ito sa kanilang cabinet at upuan. Nangyari yan noong June 8. Kung tinamaan kami, kung may namatay sa pamilya ko, wag naman sana. Di na yan pwedeng buhayin ulit. Tapos sasabihin lang sorry. Nangangamba rin kami rito. Baka anumang oras, tamaan kami ng ligaw na bala. Sa bahay naman ng pamilya Nunez, isang bala rin ang tumagos sa pader at bumagsak sa lamesa kung saan nag-aalmusal ang anak ni Nanay Lucelyn. Muntikan din daw tamaan ng bala si Lucelyn na nagkataong naglalaban noon. Nagsasampay ako noon. Pagyuko ko para kunin ang nilabhan ko, sakto dumaan sa taas ng ulo ko yung bala. Tapos dun tumama sa pader. Kundi pa ako yumuko, basag yung ulo ko. 2 lang yan sa 3 insidente ng ligaw na bala na napaulat sa naturang barangay ngayong buwan. Ang tanong, bakit may mga ligaw na bala sa barangay Canhulao? Saan galing ang mga yan? Base sa investigasyon, posibleng galing ang mga ito sa firing range ng Philippine Navy na pader lang ang pagitan mula sa mga bahay. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang Philippine Navy pero tumanggi silang magkomento. Ayon naman sa mayor ng Lapu-Lapu City, agad nang nagtungo ang mga opisyal ng Philippine Navy sa kanyang opisina ukol dito. We don't want to wait na maigo, no? Na ma-aksidente na stray bullet makaigo og tao sa atong residents. Dapat punta dili padung sa mga kabalayan ang ilang firing range, padung dito sa ilapang kuan kay kadako kaya nang ilahang area. Napagkasunduan nga doon na magkakaroon ng pag-stop ng paggamit ng firing range ng naval forces. Although hindi naman talaga natin masabi na doon talaga nang galing yung bala, but may mga nagsasabi rin kasi na nung mayroong stray bullet is mayroong nagpaputok doon sa firing range. 3 bala ang nakuha mula sa mga tinamaang bahay. Isa sa ilalim ito sa ballistic examination para malaman kung galing ba ito sa firing range ng Philippine Navy. Kung mapapatunayan doon nga ito galing, maaaring maharap sa mga kaukulang kaso ang mga sangkot sa firing range. Iimbestigahan na rin ng mga otoridad kung may paglabag sa mga safety protocol at kung sino ang dapat managot sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas. Kumpirmado ang isang kaso ng nakakahawang monkeypox o mpox sa Mandaluyong. Sa inilabas na advisory ng Mandaluyong Epidemiology and Surveillance Unit, kasalukuyan ng nagsasagawa ng contact tracing at monitoring sa lungsod. Wala nang ibinigay na detalye kaugnay niyan pero pinag-iingat ang mga residente sa sakit. Kinumpirma ng LGU ang kaso matapos kumalat ang circular ng pamunuan ng isang kondominium
na nagsasabing may kaso ng Mpox sa kanilang lugar. Kumakalat ang sakit na Mpox sa pamamagitan ng close contact sa taong infected nito. Maari ring mahawa kung nahawakan ang mga gamit ng taong may Mpox. Inanunsyo na ng Philippine Olympic Committee ang mga maglalaro sa Alas, Pilipinas para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Japan. Binubuo ng 22 players ang roster na pinangungunahan ni Team Captain Gia de Guzman. Kabilang sa mga standouts sina Bella Belen, Vanny Gandler, Thea Gagate, Don Katindiga, Eliza Solomon at marami pang iba. Pamumunuan naman ni Japanese coach Taka Minowa ang Alas. Magaganap ang 20th Asian Games sa September 19 hanggang October 4 sa Aichi, Nagoya, Japan. Susunod, mag-iina minasakir sa loob ng kanilang bahay. 50,000 residente pinaghahanap matapos ang kambal na lindol sa Venezuela. At mga eksperto may sagot sa pinaplanong pagbabawal sa bayolenteng online game. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpuang nakahandusay at wala ng buhay ang isang babae at 3 nitong anak sa loob ng kanilang bahay sa Josefina, Zamboanga del Sur. Kinilala ang ina na si Arlene, 42 anyos, na barangay health worker, habang ang kanyang mga anak ay 16, 14 at 11 anyos. Ayon sa mga pulis, pinagsasaksak ang mga biktima. Hinala nila maaaring dumaan ang salarin sa sirang pader ng bahay para makapasok sa loob. Patuloy ang investigasyon at sa pagtukoy sa motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Nang dahil sa selos, sinaksak ng isang lalaki ang menor de edad na ex sa Quezon City. Hindi raw makamove on ng suspect na ibang lalaki na ang nag-aalaga sa kanyang mag-ina. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa kuha ng CCTV na to sa AFP Road sa Barangay Holy Spirit, makikita ang grupo ng mga kabataang naglalakad. Ang babaeng nakahawak sa balikat ng lalaking may buhat na bata, palingon-lingon sa kanyang likuran. Nang biglang sumulpot ang lalaking nakaitim, may hawak itong kutsilyo at dali-daling lumapit sa grupo. Hindi na nakita sa video pero nasaksak na pala ang 15 anyos na dalagang nakaitim. Ang lalaki na naksak, kinakasama ng minor de edad na babae. Ang target niya talaga is yung lalaki na kasama nung ex-live-in partner niya. Siguro, tinusubukan niya makipagbalikan. Kaya lang yung magulang ng bata, dahil nga minor de edad yung bata, kaya inilayo muna sa kanya. Sakto namang napadaan ng barangay mobile at agad na nadala sa ospital ang biktima. Habang ang sospek, nasa kustodiya na siya ng mga otoridad at maharap sa reklamong frustrated murder at statutory rape. Inamin naman ang sospek na nabuntis niya ang dalaga noong 14 anyos pa lang ito at selos ang nagimitsa ng pananaksak. Pero depensa niya, walang hiwalayang nangyari at ang hawak na lalaki na kasama ng kanyang ex, anak nila ng biktima. Yung asawa ko po, kalibin ko po, umalis po sila, tapos sinundan ko po sila ng sinundan, kasama po yung lalaki, nakalaguyo niya po, nandilim na po yung paningin ko. And then, pagkasaksak ko po, di ko po alam na nasasaksak ko na po is yung asawa ko. Sa ngayon, nasa critical na lagay ang biktima dahil sa natabong saksak sa muka. Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5.
Sasabak si Pinoy tennis sensation Alex Ayala sa exhibition match sa US Open Fan Week sa Agosto. Makakasama ni Alex ang ilan pang rising stars sa tennis, gaya na lang ng malapit niyang kaibigan na si Eva Jovic. Pati na rin ang Brazilian na si Joao Fonseca at American tennis player na si Lerner Tien. Mapupunta ang ticket sale sa United States Tennis Association Foundation. Tumutulong ang nasabing foundation sa mga aspiring tennis players sa mahihirap na lugar. Sa ngayon, nasa United Kingdom pa rin si Alex para sa todong paghahanda sa Grand Slam tournament na Wimbledon. Mga kapatid, maugong ang galaw ng mga trade ngayon sa off-season ng NBA matapos ang kampyonato ng Knicks. Ang Charlotte Hornets ipinadala na sa Phoenix Suns ang kanilang star forward na si Miles Bridges. Kapalit niyan si shooting guard Grayson Allen. Si Bridges ang kinikilalang isa sa mga primary finishers ng Hornets. Kasabay niyan, usap-usapan din ang posibilidad na lumipat na ng ibang team si Lakers superstar LeBron James dahil nalalapit na ang kanyang free agency period. Isa sa mga team na inaasahang kumuha sa kanya ay ang Golden State Warriors kung saan magiging kakampi niya si Stephen Curry. At yan muna ang latest sports. Ako po si Apple David. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, nabahala ang fans ng Thai superstar na si Nadek Kugimiya ng sikretong videohan ng aktor habang sakay ng motor taxi sa Thailand. Ayon po sa mga nakapanood ng video, kita ang eksaktong ruta pauwi sa bahay ni Nadek. Kaya naman nangamba ang fans para sa seguridad at privacy ng aktor. Agad namang kinontak ng manager ni Nadek ang rider na nag-upload. Sumunod naman ang rider at binura ang video tsaka humingi ng paumanhin. Gaya ng Data Privacy Act of 2012 sa Pilipinas, meron ding Personal Data Protection Act ang Thailand. At sa ilalim po nito, labag sa batas ang pagkuha ng video o larawan ng walang pahintulot ng subject. Susunod, 10 foreigner sa Siargao arestado. Ano kayang mga atraso nila? 2 P-pop group kinumpirmang magiging tourism ambassadors ng Pilipinas. At sa ating kialaman, balikan na ang mga online games na pumatok sa iba't ibang henerasyon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naaresto at ipapadeport ang 10 dayuhan sa Siargao dahil sa iba't ibang kaso. Ang mga naaresto ay 4 na Israeli, 2 Chinese, 1 Lithuanian, Australian, Moroccan at Nigerian national. Ayon sa mga pulis, ilan sa mga kaso ng mga dayuhan ay pag-overstay sa lugar, pagiging undesirable alien at pagtatrabaho ng walang permit. Kasalukuyang hawak na sila ng mga pulis sa Siargao habang hinihintay na mailipat sa pasilidad ng Bureau of Immigration. Puspusan ng rescue operation sa Venezuela, lalo't libo-libo pa rin ang nawawala kasunod ng tumamang kambal na lindol. Ang death toll umabot na sa higit 1,000. Narito ang Frontline News Abroad. Maingat at dahan-dahang pinagpasapasahan ng mga rescuer ang kulay pink na tela. Laman niyan, ang bagong silang na sanggol na nahugot mula sa gumuhong gusali sa Venezuela. Bumuhos ang emosyon nang muling mahagkan ng sanggol ng kanyang ama. Makalipas ang higit 1 oras, sunod na nasagip ang ina ng sanggol. 32 hours silang natrap sa guho nang tumama ang kambal na lindol.
Mag-ina rin ang nakuhang sugatan mula sa nagbagsakang debris. Maayos na ang lagay nila. Sa pagitan naman ng pader na ito, nakadetect ng signs of life ang mga rescuer. Jose, ¿tú estás? ¿Cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? Nang may sumagot na bata, agad binutas ang pader. Nasagip ang 11 years old na si Moses. Nakaligtas siya bagamat nagtamo ng bali sa braso. Ang mas masakit, namatay ang kanyang nanay at kapatid. Sa video naman na ito, nakuna ng sitwasyon ng mag-anak sa loob ng guho habang naghihintay ng rescue. Kasama riyan ang 4 years old na lalaki. Nakalabas sila ng tibagi ng rescuers ang nakaharang na pader. Nasagip din ng mag-amang yan na 4 na araw nang natrap sa nawasak na mga gusali. Sugatan sila pareho at dinala agad sa ospital. Sa ngayon, nasa 50,000 pa ang nawawala habang 1,450 ang nasawi. Kabilang dyan ang 19 years old na si Mr. Teen Turismo Laguire 2026, Christian Anibal Teixeira Bazan. Ang Argentine soccer player for Venezuelan 2nd Division team namatayan ng misis at 2 anak. Puspusan pa rin ang search and rescue operation sa Venezuela. Lalo't mas tumatagal, mas lumiliit na ang tsansang makuha ng buhay ang mga na-trap. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Mga kapatid, anong online games ang naabutan mo? Depende kung boomer, millennial o Gen Z ka. Super Mario o baka naman yung mga multong humahabol kay Pac-Man. O baka naman leveling ka na ng Battle Royale, first-person shooter at mga larong sobrang totoo ng effects. Pero ang tanong, ang mga laro nga ba ang nagpapabayolente sa tao? Noong 1940s pa lang, may mga computer game na mula sa NIM hanggang Space War. At noong 1973, lumabas ang Maze War. Isa nga po sa mga unang larong nakakonect sa mga computer. Doon, unti-unting nagsimula ang online gaming. Pagdating ng internet, abay sumabog ang industriya mula sa Super Mario, Tetris, Farmville, Candy Crush, hanggang sa Counter-Strike, Dota, Roblox at Minecraft. Daan-daang milyon ang naglalaro araw-araw ng online games. Mga kapatid, walang matibay na ebidensya na nagpapakita na ang paglalaro ng violent video games ay direktang nagiging sanhi ng karahasan sa totoong buhay. Oo, pwede itong magpataas ng aggression ng isang tao. Pero ayon po sa maraming malalaking pag-aaral, iba pa rin ang pagiging agresibo sa aktual na paggawa ng krimen. Sa madaling salita, hindi dahil may baril sa laro, magiging kriminal na agad ang manlalaro. Mas malaking factor pa rin ang mental health, pamilya at iba pang problemang pinagdaraanan ng isang tao. Higit po sa laro, mas dapat tignan ang kwento ng manlalaro. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, bangkay ng dalagita. Isinilid sa maleta saka inabandona sa damuhan. Ang suspect na kunan pa sa CCTV na bit-bit ang bagahe. At 2 P-pop group gagawin daw tourism ambassador ng bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpuang nakasilid sa maleta ang bangkay ng isang menor de edad sa Thailand. Huli siyang nakita kasama ang isang Australian national na naaktuhang tatakas na ng bansa. Narito ang Frontline News Abroad. Pasado 3:00 ng madaling araw ng Huwebes, magkahawak kamay na pumasok sa isang condominium building ang babae at lalaking yan sa Pattaya City, Thailand. Binati pa sila ng gwardya
Nasunundan sila ng tingin hanggang sa makapasok sila sa elevator. Yan na pala ang huling araw na makikitang buhay ang babae na napag-alamang 17 anyos na Thai national. Ang kasama naman niyang lalaki, isang Australian national. Sa isa pang CCTV footage na inilabas ng mga pulis, makikita ang dayuhan na lumabas ng building, hatak-hatak na ang isang itim na maleta. At ang maletang yan, natagpuan ng mga otoridad sa madamong bahagi malapit sa riles ng tren sa kalapit na probinsya nitong Sabado. At nang buksan, dito na raw tumambad sa kanila ang katawan ng biktima na walang saplot. Sa investigasyon, Biyernes ng hapon nang i-report sa mga pulis na nawawala ang biktima. Ayon sa kaibigan nito, huling nakita ang dalaga kasama ang dayuhan sa isang beach. Dito nagsagawa ng backtracking ang mga pulis at inalerto ang immigration. Naaresto ang Australian national sa airport na pabalik na sana ng kanyang bansa. Ayon sa mga pulis, isinakay ng sospek ang maleta sa isang motor at saka ito inabandona sa damuhan. Pero ang sospek, itinangging pinatay niya ang biktima. No, why you kill her? You kill her, right? No? Maharap siya sa reklamong murder habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinagtatalunan pa rin kung dapat nga bang iban o ipagbawal ang mga bayolenteng laro sa bansa. Pero may abiso riyan ang mga eksperto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Bayolenteng laro equals bayolenteng aksyon? Yan ang isa sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban, Leyte. Isa nga sa hakbang ang ginawang pagban o pagbabawal sa online violent game na kinalululungan umano ng 14-year-old na gunman. Ipinatawag din sa Senado ang Germany-based developer nito, pero nauna nang tumanggi ang kumpanya. Maging ang Malacanang nagpahayag na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa tuluyang pagbabawal ng mga bayolenteng laro. Pero para sa mga eksperto, walang kinalaman ang bayolenteng game sa bayolenteng aksyon ng isang bata. Hindi lumalabas sa mga studies na malaki ang kinalaman ng violent games and violent movies dito sa mga violent behavior ng mga bata. Masasabi natin contributory factors. Isa sa mga, pero hindi lang ito at hindi diretsyong ito ang dahilan. Marami pa mga factors katulad ng sa bahay nila, ano bang meron sa bahay, paano ba pagpapalaki, sino ba ang gumagabay, meron ba silang maayos na relasyon sa bahay nila, sa mga magulang, kapatid. Base rin sa research study ng American Psychological Association, walang ebidensya na may kaugnayan ang violent video games sa mga kaso ng aggressive assaults at homicide. Pati nga si Senator Bam Aquino na chairperson ng Basic Education and Science and Technology, hindi sang-ayon na iba ng mga video games. Giit niya, convenient scapegoat lamang ang paninisi rito. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Aquino na imbes blanket ban, mas mabuti raw na higpitan ang pagpapatupad ng age restrictions para sa mga larong may mature rating o yung 18 years old pataas. Giit pa ng senador, mas mabuti ring paigtingin ang School Safety Act. Sa ngayon, hindi pa nadadownload ang bayolenteng laro na iniuugnay sa Tacloban school shooting. Ayon naman sa DICT, nire-require nila ngayon ang game developers na paigtingin ang kanilang age restrictions. Scorebox, just to be fair naman, nakalagay sa kanya 18 plus. Okay. Pero wag naman nating ibigay yung responsibilidad sa mga magulang kaagad. Dapat, bago niya ma-download, malaman mo na 18 siya. So ang hinihingi namin kay Google, meron bang safety measures yan si Scorebox na yung bata nagpapanggap na 18 tapos binigyan mo na access? Mali yun. Kung matatandaan, muntik nang maban sa bansa ang larong Roblox. Kasunod yan ng napigilang mass shooting sa isang paaralan at pagkitil sa sariling buhay na binalak umano ng 7 kabataan sa Calamba, Laguna. Pero sa huli, sumunod daw ang Roblox sa guidelines. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman ng DICT, iginiit na kailangan pang paigtingin ang pagpapatupad ng cybercrime laws dito sa bansa. Ang binablock namin are not the ones who are inside the Philippines or enjoying the Philippine protection. Isipin nyo, yung mga banyagang ito, yung mga banyagang kumpanyang ito nag-enjoy ng protection natin, pero they don't want to be under our jurisdiction. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5.
Posibleng makulong o mapadeport ang nagbitiw na head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Sa pagdinig ng Labor Department, inamin ni Baldwin na wala siyang Alien Employment Permit o AEP nang kunin ng Ateneo de Manila bilang coach. Ito yung permit na ibinibigay ng DOLE sa mga dayuhan para manatili sa Pilipinas at magtrabaho. Pero giit ng mga abogado ni Baldwin, hindi na niya kailangang kumuha nito. Meron na raw kasi siyang Alien Certificate of Registration matapos maging permanent resident visa holder. Binigyan diin naman ng DOLE na requirement ang pagkuha ng AEP sa kahit na sinong banyagang nagtatrabaho sa Pilipinas. Kasi kung hindi ka required nun, illegal ka rito. Everything you have done since 2016, 13, talagang illegal. That does not differentiate you from other illegal aliens working in Divisoria. Nauna nang inirekomenda ng DILG na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law si Baldwin pati ang coaching staff ng Ateneo men's basketball team. Pero ayon sa legal expert na si Attorney Mel Santamaria, posibleng mabasura lang ang reklamo. Lumalabas daw kasi nakapabayaan ang naging mitsa ng pagkasawi ng 2 student athletes. Kasi ang hazing, sinasadya mo, nilalayon mong manakit. Ang reckless imprudence, hindi mo nilalayon, pero sa papabayaan mo, nasaktan, mananagot ka doon. Diba? Sapagkat may nasaktan, yun ang pinakamalapit, yung tinatawag na criminal negligence. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ibinunyag ng comedy queen na si Ai de las Alas na minsan na siyang inalok ng negosyo ng Filipino-American nurse na sangkot sa isang healthcare scam sa Amerika. Kwento nga po ni Ai, nag-message sa kanya ang nurse na si Marizel Yuki at nag-alok na makipagkita para sa isang business proposal. Pero tinanggihan po yan ng comedy queen. Natanggap ni Ai ang mensahe ni Nurse Yuki ilang araw bago ang The Outstanding Filipino Nevada Awards noong October 2025 sa Las Vegas sa Amerika. Kabilang po sina Ai at Nurse Yuki sa mga Pilipinong pinarangalan sa event. Si Nurse Yuki, ang Filipino-American nurse na sinasabing sangkot sa $6.5 billion o halos 400 billion pesos na healthcare fraud. Ito pa nga, not one but 2 P-pop groups ang planong gawing Philippine Tourism Ambassadors ng Department of Tourism. Ayon nga po kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, secret muna kung sino-sino ang mga ito. Dati nang nabanggit ni Secretary Matay na nakikipag-ugnayan sila sa Nations Girl Group BINI kaugnay ng inisyatibang ito. Kasunod yan ng matagumpay na performance ng BINI sa Coachella stage. Music is very important. So we want to combine music and images together so that you form a feeling that stays. That's what we're after. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jerby Ryan. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.